Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabulabog ang mga residente ng Ohio sa Amerika nang dahil sa isang malakas na pagsabog na dulot daw ng isang tumaang bulalakaw. Ito ang pagsabog na narinig at yumanig sa mga kabahayan sa Ohio sa Amerika nitong Martes. Ang tunog dinig hanggang sa mga katabi nitong state, kabilang na ang Pennsylvania. At ang tinuturong pinagmula ng sonic boom, ang liwanag na ito, na namataan sa kalangitan ilang sandali bago narinig ang pagsabog. Ayon sa NASA, ang nabidyohang fireball, isang meteor o bulalakaw. Ang bulalakaw na bumubulusok sa bilis na 45,000 miles per hour. Pumasok sa atmosphere ng Earth bandang alas 9 ng umaga sa Ohio. Una itong namataan malapit sa Lake Erie, bago tutuluyang sumabog sa kalangitan ng Valley City. Dagdag ng NASA, tinatayang nasa 6 na talampakan daw ang lapad ng naturang asteroid. 7 tonelada naman ang bigat. Gayunman, may tuturing pa rin daw itong small asteroid. Malayo-malayo ito kung ikukumpara sa pinakamalaking asteroid sa ating solar system. Anong asteroid ito? Asteroid ang tawag sa isang tipak ng bato o metal na umiikot sa kalawakan. Ang pinakamalaki sa mga ito, ang asteroid na kung tawagin ay Vesta. Ang diameter nito ay humigit kumulang 530 kilometers. Saan naman matatagpuan ang Vesta? Ito umiikot-ikot lang sa asteroid belt o yung parte ng ating solar system na nasa pagitan ng Mars at Jupiter. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim! Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa gitna ng pagkadismaya ng ilang driver sa nasuspinding fare hike, tiniyak ng Pangulo ang dagdag pangtulong at pagpapabilis ng pamimigay ng ayuda. May tiniyak din siya kaugnay ng supply ng mga pangunahing pangangailangan. Nakatutok si James Agustin. Sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa langis na sanhi ng digmaan sa Middle East, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na pinabilis ng pamahalaan ang mga hakbang para maibsan kahit papano ang hirap na nararanasan ng mga Pilipino. Trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makabigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now, but I think so far kahit papaano we will be able to soften the blow, ika nga. Tiniyak din ni Pangulong Marcos sa publiko na may sapat na supply ng mga pangunahing pangangailangan. Binigyan din ng Pangulong suporta sa mga manggagawa, lalo na sa sektor ng transportasyon. Ito ay sa kabila ng pagbawi ng pamahalaan na nauna ng inanunsyong aumento sa pamasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, na meron sila pa ring hanap buhay. And the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Mahalaga raw ang pansamantalang pagbawing ito, lalo na ngayon nalalapit na ang Semana Santa. Alam naman natin napakaraming pabiyahe para hindi mabawasan ang biyahe. So lahat ng ating mga pamilya ay makakapag-celebrate ng Holy Week na kasama ang kanilang mahal sa buhay. Inatasan na rin daw ni Pangulong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno na bawasan ng 10% ang kanilang konsumo sa kuryente. At dahil sa krisis, sinabi ng Pangulo na kailangang balikan ang pag-aangkat ng coal para matiyak na sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa. We were trying to move away from coal, but because of this crisis, we'll open up again the importation, the buying of coal para hindi makulangan ang ating power plant, para sapat ang ating magiging power supply for especially in all parts of the Philippines. Sinabi yan ng Pangulo sa inspeksyon niya ng mga prefabricated classroom sa turnover ng mga learning resources sa Mariveles, Bataan kaninang umaga. Dito ipinagmalaki rin ng Pangulo ang bagong disenyo ng mga silid-aralan na hindi lang daw mabilis maipatayo kung di dihamak na mas matibay rin. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasabay ng lalo pang paghina ng hanging amihan ang pagbabalik ng Easterlies. Kaya asahang magiging mainit at maalinsangan. Sa extreme northern Luzon na lamang umaabot ang amihan habang sa natitirang bahagi ng bansa naman makakaapekto ang Easterlies. Ayon sa Pag-asa, nalalapit na rin ang pagtatapos ng amihan season. Pero kahit
unti-unti nang umiinit ang panahon. May chance na pa rin ng ulan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga sa halos buong bansa. Pero bandang tanghali hanggang hapon, posible ang kalat-kalat na ulan sa Ilocos Provinces, Quirino, Aurora, Mindoro, Samar at Leyte Provinces at Caraga. Pwedeng magpatuloy ang pag-ulan sa ilang lugar hanggang sa gabi. Samantala, bukas, March 20, 2026, mangyayari ang tinatawag na March Equinox na tinatawag ding Vernal Equinox. Equinox kapag halos magkasing haba ang oras ng gabi at araw. Hudyat din niya ng unang araw ng spring sa Northern Hemisphere at unang araw ng autumn sa Southern Hemisphere. Kahit pawalaan nilang nationwide strike, mapapahinto talaga sa pamamasada ang ilang jeepney driver dahil sa kakaunting pasahero at mahal ng diesel. Hati rin ang opinyon nila sa kung solusyon ba ang taas pamasahe at ang ayuda. Ang ilan nilang panukala sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi namasada si Benny Medina ngayong araw, hindi dahil sa itinakdang nationwide strike, pero dahil ang presyo aniya ng diesel, hindi na panghanap buhay. Biruin mo, umaga hanggang gabi siya sa Manibela kahapon, pero ang kinita niya kulang pang pambili ng 1 kilong bigas. Ang diesel ko kahapon, 1,002 maghapon. Tapos ang kinita ko, sumobra 56 pesos kasama yung barya. Tapos nag-boundary lang ako. Nabawasan pa niya mga pasahero dahil maraming naka-work from home o online class na bahagi ng pagtitipid ng bansa sa krudo. Bakit ka nga naman lalarga kung 2 o 3 lang ang sakay habang 101 pesos per liter ang diesel mo? Kaya si Benny naghihintay ng racket sa kanilang kooperatiba sa Lagro, Quezon City. Kung may magtatawag na, no, yung private, papadrive lang, ganun. On call. Yun lang. Wala, de zero. Wala tayong magagawa. Umutang kami sa Pasig, ngayon wala kami panghulog. Magkano ang hirap sa Pasig? 5,000. O, magkano araw-araw yon? 200, Nakakaintindi 150. naman yung kinukuhanan kasi pag walang panghulog, okay lang. Pero pagka kumita, dudublihin. Ganon. May pangakong ayuda naman ng gobyerno bagaman inuuna ang mga tricycle driver. Pero imbes na ayuda, mas gusto ng maraming tsuper sa Lagro ang programang libreng sakay kung saan sila ang ikokomisyon at siswelduhan ng gobyerno. Nangyari na yan sir, yung pandemic. Tapos nung 2022, nagpalibre sakay sila. 2 buwan at kalahati. 1,000. Mas nakakaraos yun. Okay na yun kaysa wala. Kaysa ngayon nag-short ka. Sa Montalban, Rizal ko naman nakilala si Antonio Escabas. Siya naman hindi bumibitaw sa Manibela kahit 100 piso na lang ang take home. Short na pag 150, 100. Kaya yung ibang kasamahan ko, nag-ayawan na. Ang para sa akin lang po, malibre na pagkain sa sigarilyo, okay na. Kalahati na nga ng araw pero hindi pa maabot ang kita niya sa pamboundary. Wala pa akong boundary, 200 pa lang. Pagka ito na hindi naka-boundary, pag hindi ako naka-boundary ngayon, gaya yung Biyernes, ang pera ko, sakto lang boundary. Ang ginawa ko, nagbigay ako ng 300 sa operator ko, nakiusap ako, nailista muna sa utang ko. Sa mga umpukan, sa mga terminal, maririnig mo ang opinyon ng mga tsuper sa tugon ng gobyerno sa krisis. Hati sila kung solusyon ba ang fare hike? Bibilang sana kami ng 200 katao. May 200 piso tayo. Piso ka na. Makakadagdag sa diesel. Yung 600 mo, magiging 800 na sana yung pang-uwi. Wala na. Wala, kinuha pa eh. Hindi rin naman ako pabor sa pagtaas ng pamasahe. Bakit ka magtataas ng pamasahe? Ang tagal lang pinaglalaban na itaas ang sweldo ng manggagawa, di naman nataas. Hati rin sila sa ayuda pero nagkaisang dapat ibaba sa 70 to 80 pesos per liter ang diesel. Pag binaba yung diesel, araw-araw kaming nakakatipid. Eh yung ayuda na yun, nakatulong lang sa amin ng 1 linggo yun. May mga tsuper na nawawala ng tiwala kahit sa mismong suki nilang gasolinahan. Baka raw ginagamit lang ng iba ang gera sa Iran para kumita. Mabigat nga, hindi tayo napuputukan. Yung mga gasolina nang pumuputok, wala naman deliver. Mataas araw-araw yung presyo eh. Di ba? Sukdulan na raw ang presyo ng diesel sa ngayon at sa bawat sipa ng presyo nito, asahan nila ang paglagas pa sa hanay ng mga tsuper. Para sa GMA Integrated News,
Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Nagsampa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ng magkahiwalay na reklamong cyber libel laban kina dating Congressman Zaldico at Attorney Levito Baligod. Nagugat ang reklamo ni Chu Laurel laban kay Baligod bilang abogado ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagpakilalang mga bagman umano ni Ko. Itinanggi ni Chu Laurel ang kanilang sinabing kumukuha sila ng pera mula sa kanyang bahay. Ang sabi ni Baligod, sasagot siya sa reklamo ng kalihim. Inireklamo rin ni Chu Laurel si Ko dahil sa sinabi nito sa kanyang video recording na sangkot ang kalihim sa price manipulation. Pinabulaanan ito ni Chu Laurel. Ayon sa abogado ni Ko, babasahin muna niya ang reklamo bago magkomento. From full tank to fully charged, kanya na ang hinaharap ng mga lumipat sa electric vehicles kaya hindi na problemado sa mahal na langis. Tumaas ang demand sa ganyan ayon sa isang grupo pero meron ding hinaharap na hamon. Nakatutok si Oscar Oida. Sa sobrang mahal ngayon ng langis, para sa mag-asawang Alex at Ana, e-scooter is cooler. Kaya kahit mainit, tiis ganda, makarating lang sa papupuntahan. Hindi ka na problema kung tumaas o bumaba yung gasolina kasi mag-charge ka lang eh. Sa 5 days na gamitan, siguro ang konsumo lang namin it's almost 10 pesos per day lang. Tipid din nila sa maintenance kahit paminsan may mga extra challenge sa daan. Yung pakikipag po sa mga kapwa sasakyan tsaka motorista. Kasi po minsan tinisingitan kami bigla kahit nasa bike lane lang. Ang siklista namang si David, laking pasalamat na noong pandemya pa siya, nagbabike commute. Pero alam din niyang sa katagalan ay tatamaan din siya ng epekto ng sumisirit na presyo ng krudo. Baka tumaas din yung kunyari pagkain kasi syempre umaasa din sa presyo ng gas yan. So kung anong pwede kong matipid sa pag-commute, ibibisikleta ko na lang. So siguro makakabawi din sa tataas din yung presyo ng bilihin. Sakto ring bago pa ang mega oil price hike, napa-move on, napa-shift naman sa electric taxi ang isang dating TNVS driver. Kabababa lang ng isa niyang pasahero, pero may isa na naman, in demand. Kasi mahal ang boundary sa mga 14 to 16 hours, ganyan. Ngayon medyo mabilis lang kasi maraming pasahero. 8 hours pwede na? Oo, 8 hours pwede na yun. Oo, mabilis. Saka nagkakaroon ka ng incentive. May incentive kasi kami kapag naka-reach mo yung quota eh. Speaking of demand, ayon sa Electric Vehicles Association of the Philippines o EVAP, umaariba ngayon ang demand sa mga electric vehicles o EVs. Yung dating sana all, ngayon add to cart na. Sa mga dealership nga, pila na nila ang orders, parang concert tickets. Since madami nang nag-i-inquire ngayon at yung influx ng mga tao, nagkakaroon na tayo ng traction sa EV. Ang nangyayari po ngayon, yung dating 3 days, meron ka ng EV. Ngayon, sir, pumipila na kami ng around 2 to 3 to 4 weeks. Bago ka magkaroon, sir. Yun nga lang, ang challenge sa ngayon ay maabot by 2028 ang target na 7,300 public charging stations na sa ngayon ay nasa 900 plus pa lang. Sobrang layo pa nung target natin for 2028. But currently, right now, with the help of DOE and the other private institutions or private investors, nagkakaroon naman tayo, humahabol tayo dun sa charging infrastructures natin. Kaya po nagkikipagtulungan din po tayo dun sa tinatawag natin na renewable energy. May geothermal po tayo, solar, offshore wind, and yung wind farm. Sa huli, mukhang hindi na ito basta panandali ang uso, mga kapuso, kundi isang malaking shift sa biyahe nating mga Pinoy mula sa full tank to full charge. Ang tanong, ready ka na bang lumevel up? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nagsalita na si Eman Baco sa Pacquiao kaugnay ng usap-usapang repost niya sa TikTok na hinala ng netizens.
ay patama kay Jillian Ward. Kamusta na kaya sila ngayong magkasama na sila sa taping ng Never Say Die? Makichika kay Nelson Canlas. Fans were speculating na ang isang cryptic repost ni Eman Bacosa Pacquiao kamakailan sa TikTok na I can fight 100 men who wants you, but I can't fight a guy you want ay para kay Kapuso star Jillian Ward. Deleted na ang repost pero paglilinaw ng young boxer. Wala namang specific yung about din naman yun sa family and friends ko. Hindi para kay Jillian? Syempre, close friends ko siya. Gusto ko rin siya i-support and i-protect. Hindi as a, lover, as a friend. Naging mailap si Eman sa mga tanong tungkol sa umano'y panliligaw niya sa star of the new gen. Pero iba ang kanyang mga ngiti nang magawi ang usapan tungkol sa pagsuporta ni Jillian nang magkaroon siya ng boxing match sa Bohol last month. Anong feeling? Siyempre, masaya ko na nakakabigay siya ng lakas ng loob. Mas lalo ako na-inspire na... Kinilig ka? Siyempre, happy ako na pumunta sila, nag-support sila. Siyempre, nag-usap kami sa mga ganitong bagay, ganito, ganyan. Share mo naman ano na pag-usapan. Secret! Di ba, Jill? Secret. Malaki daw ang naging tulong ni Jillian sa first acting project niya, ang kanyang guesting sa Never Say Die. Feeling at home siya sa set, lalo't winelcome siya ng ibang cast members tulad nina David Licauco, Rahil Birria at Kim Jisoo. Super ako, kinabahan pero nasayahan rin ako kasi kahit first acting project ko yon, super blessed ako kasi nakasama ko sila sa trabaho na yun. Nagulat naman si Eman dahil milyon-milyon ang views sa TikTok ng entry nila ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Ikinatuwa niya rin na na-meet niya nung gabing yun ang ibang sparkle stars tulad ni Heart Evangelista. Siyempre, sobrang saya kasi noon nakikita ko lang sila sa TV, sa phone, gano'n. So, na-excite ako. Tsaka at the same time, super happy ako. Excited naman si Eman para sa upcoming boxing drama series na Kamao na pagbibidahan ni Anton Benson. At dahil expertise niya raw ito, willing silang i-train ang bida ng serye sa mga moves sa ring. If ever at may pagkakataon at bigyan po ako ng pagkakataon, why not po? Siyempre. Kasi exciting rin naman po yun eh. Yes. Kasi if boxing role is action is my forte. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Salamat, Iya. Magbabalik sa FIFA Women's World Cup ang Philippine Women's National Football Team na Pilipinas. Kasunod dito ng kanilang 2-0 victory kontra Uzbekistan sa AFC Women's Asian Cup play-in match. Dahil dyan, kwalipikado na ang Pilipinas sa torneo na gaganapin sa Brazil sa 2027. Ito na ang pangalawang pagkwalipika ng koponan sa World Cup kasunod ng kanilang historic debut noong 2023.